Biyahe na kami ng 2 oras papunta sa Mayaport. Galing kami dito sa Toronto. Dito kasi yung airlines nila o babaan ng arrival ng mga galing sa Pilipinas o galing Saudi na katulad ko. At babiyahe kami ng 2 oras papunta dun sa mismong lugar na nakatigil ang misis ko sa Meaford, Ontario. Habang palapit kami ng palapit sa Meaford, Ontario ay pakapal na napakapal ang yelo. Katulad nitong mga nakikita nyo dyan sa labas. Itong mga nakikita ko sa labas ay nakikita ko lang sa pinikula. Katulad ng mga Korean movie na madaming yelo at puting-puti ang paligid. Kahit yung mga bahay nila nagyayelo din. Nakikita ko lang doon sa mga pinikula. Ngayon ay mararanasan ko na. At medyo nararamdaman ko na yung lamig kasi doon sa Toronto hindi masyadong malamig at kakunti yung snow. Pero hanggang papunta sa Meaford o probinsya ay pakapal na napakapal ang snow at sobrang lumalamig na rin. Ang ganda pa naman ng suot ko ngayon. Yung pantalon ko butas. Talagang tagusan nito paglabas ko mamaya. Buti na lang ngayon sasakyan namin ay may heater. At nandito na pala kami dito sa Meaford, Ontario. At hindi naman kasi ako masyadong pagod sa biyahe. At sabi ng misis ko, maggala-gala daw kami. At iikot niya ako dito sa Meaford, Ontario. Ayun yung video. Niligo ako sa lawa mamaya. At ni-search ko sa Google, ang Meaford is a municipality in Grey County, Ontario, Canada, located on Nottawasaga Bay, a sub-basin of Jordan Bay and Owen Sound Bay. The municipality seal and motto reflect its heritage as a place of apple orchards. But in the 21st century, the area has partly switched to weekend homes, seasonal homes, and lakeside tourism. Kaya pala napansin ko na may parang dagat o tubig dun sa labas pagsilip ko sa bintana. May lake pala sila dito. Para yung sa isla lang kung saan ako nakatigil sa Talim Island. Nakatigil din kami sa lake. At nasa gitna ng lake yung island namin. Parang mababawasan kahit papano ang homesick ko kasi may lake din sila dito. Napansin ko lang sobrang tahimik ang lugar na to. Siguro dahil sa taglamig pa lang kaya wala masyadong lumalabas sa bahay. Sabi naman ng misis ko pag tag-araw na madaming mga tao. Pero pansin ko lang talaga dito sa lugar na to ay tahimik at di masyadong crowded. Kahit mga sasakyan ay bilang lamang. At magagalang din yung mga tao. Kahit di mo kakilala at nakasalubong mo ay obligado ka magsabi ng hi or hello. Kumbaga pagbati sa kanila kahit di mo sila kakilala. Sa Saudi din naman ganun din. Kahit di mo kakilala ay babatiin mo rin. Maliit na lugar lang itong Meaford at kayang-kaya mong lakarin o ikutin ang buong lugar ng Meaford, Ontario. Record na. So wait. Sige na. Top daw eh. Ay, may tao. Mamaya na lang. May tao, nakakaya. Masabihin tayo, parang tanga. Sinapot ka. Oo. Katakan. Bait naman ng mga driver dito. Dito lang sa Toronto, gago. Alam mo yun, pag ihinto ka, pipindot ka lang doon sa stoplight. Kasi hinto na lahat ng sasakyan, papatawirin ka. Sana all. Sa Saudi, walang joke. Hanggat di na uubos yung sasakyan na dumadaan, hindi ka makakatawid. O tara guys. Para lang makatawid ka, tumakbo ka. Ay lang. Labig. Sinisipon na ako. Tumutulo na yung sipon sa mukha ko. Napansin ko lang dun sa airport na pinuntahan namin dun sa Toronto ay walang masyadong snow. Dito lang sa Meaford, Ontario, sobrang kapal ng snow. As in, buong kapaligiran ay nababalutan ng snow at puting-puti. Sobrang lamig talaga. Pero sa totoo lang, hindi mo na mararamdaman yung lamig. Kasi sa sobrang lamig, namamanhid na yung buong katawan ko. Tingnan mo nga siya. Buti na lang kahit papano naka-jacket dun sa Riyadh. At saktong-sakto, ang jacket ko sa Indian na tayo. at nung nakita ko na Indian na nagpapapicture na walang pangginaw, kumbaga parang t-shirt lang yung suot niya.
Ang tigas niya sa lamig ah. Ako nga, nanginginig na dito. At gusto ni Mrs. mag-pictorial kami dun sa upuan. Siset ko muna tong camera. 6 na buwan din kami nagkahiwalay ni Mrs. Ako ay nasa Saudi at siya ay nandito sa Canada. At sa wakas, dininggin na rin ng Panginoon ang aming panalangin na maayos na lahat ng papel ko. At maging maayos ang pag-exit ko sa amo ko. Lalong-lalo na kasi resign ako. At meron pa akong kontrata na 6 na buwan. At nakipag-usap ako sa amo ko na sana pagbigyan niya ako ng mga pag-resign. Sobrang bait naman ng amo ko at pinagbigyan niya ako. At di na niya ako pinagbayad. Dahil pag may remaining contract ka pa sa Saudi ay ikaw mismo magbabayad kung gusto mo na mag-resign. Kaya maswerte pa rin ako at nakapag-resign ako at pinayagan ako ng amo ko. At ngayon magkasama na kami ng misis ko. Sana ito na yung lugar na para sa amin. Kumbaga malayo na pero malayo pa. In God we trust all the time. Hanggang dito na lang mga guys. Bye!